Welcome to Donmar TV News Channel. Grabe itong pag-uusapan natin ngayon, guys. Itong si Attorney Harry Roque, may revelasyon siya dito sa kanyang sinasabi na ito ay tungkol sa impeachment ni VP Sara. Kaya ang tanong ngayon, kaya pala itong some of the government officials dito sa PDP Laban, kaya ba lumipat kayo sa partido ni Martin Romualdez? Ha? Ano itong sinabi ni Harry Roque na may planong impeachment kay VP Sara? Ha? Dapat ng itong si PBBM dapat na magsalita tungkol dito. Okay? Yan ang ipapakita kong video sa inyo. Ha? Revelasyon ni Roque tungkol dito sa impeachment ni VP Sara. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. Okay. So ipapakita ko itong matindi nating revelasyon nitong si Attorney Harry Roque, planong impeachment ni VP Sara. Okay, nagtatanong lang tayo ha, kaya pala lumipat kayo sa partido ni Martin Romualdez, kayong mga some of the members of the PDP Laban, ha? Okay, play natin itong video at magre-react tayo tungkol dito. Okay? Let's play the video. Ano nang mangyayari sa atin? Dito nga lang sa gera ng Ukraine na hindi nga apektadong diretso ang nakakalungkot po dahil ang pangako ng pagkakaisa dapat tinutupad. Pero sa mga pangyayari po ngayon, ang nangyayari, pinagwawatak-watak tayo. Dapat sana nagdiriwang ang oposisyon ng mga dilawan at pinklawan. Pero sa totoo lang, ang nangyayari, meron pong nabubuong bagong oposisyon. Hindi po dilawan, pinklawan, dahil sila po ngayon ay nagsasanib puwersa. Sino ba si Stella Kimbo? Nagpanggap nung una na siya ay supporter ng hinihinging budget ng Malacanang para kay VP Sara. Pero sa bandang huli, siya pa nagsabi, hindi 19 days, 11 days. Na ngayon po, sang-ayon kay Ka Eric, ay magiging basehan sa pag-i-impeach kay VP Sara. Pag natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino, sa pula sa puti. Hindi po kongresista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tongpats. Ang Pilipino po, papanig dun sa tama, sa tingin nilang inaapi, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan, tapos na po talagang pagkakaisa. Asahan ninyo ang sambayanang Pilipino, hati. Do what is good for the Philippines. Santabi muna ang ambisyon. Napakagahaman nyo naman sa kapangyarihan. Hindi pa ba sapat na maging pang-apat sa hierarchy of power? Hindi ba sapat na tinuturing kayong Diyos na mga kongresista? Isipin nyo naman po ang kapanganan ng Pilipinas. Anong mangyayari sa atin kung watak-watak tayo pag nagkaroon talaga ng panibagong oil embargo? Hindi kasi kayo tumatanaw sa kasaysayan at ang dahilan kaya tayo dapat tumanaw sa kasaysayan para alam natin kung ano mangyayari sa ating kinabukasan. Dahil po dyan sa gera sa Middle East, nagsabi na ang Qatar, baka sila tumigil magbenta ng langis hanggang matigil ang pagpupulbos sa Gaza Strip. Pag nangyari yan, ano nang mangyayari sa atin? Dito nga lang sa gera ng Ukraine na hindi nga apektadong diretso ang ating supply ng langis dahil hindi naman tayo kumakalap ng nag-aangkop ng langis galing sa Russia, bumali-balentong na rin tayo sa taas ng presyo ng bilihin. At hindi naman napapababa, Speaker, ang presyo ng mga bilihin. Hindi ba yan ang dapat natin unahin dahil yan ay sinabi ng taong bayan sa survey na pangunahing problema ng mga Pilipino? Mataas na presyo ng bilihin. Mas maraming trabaho, mas mataas na sahod para masundan at makabili ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang dapat hanapan ng solusyon at ang solusyon
ay makakamit natin sa tunay na pagkakaisa. Nakikiusap po ako kung mahal ninyo ang sarili ninyong pamilya. Kapag nagdusa po ang Pilipinas, kahit gano'ng pang karami ang pera ninyo, magdurusa rin ang sa inyong sariling mga pamilya. Nananawagan po ako dahil hindi naman ako naniniwalang bingi sa katotohanan sa political reality sa mga kongresista. Gumising na po kayo. Pag dumating po talaga sa punto, at ang sabi ni Ka Eric ay narariyan na yung punto, nagkaroon na raw ng desisyon para isulong ang impeachment laban kay BP Sara, manindigan naman kayo. Dahil suportado naman kayo ng sambayanang Pilipino, suportado kayo ng 31 milyong Pilipinong bumoto kay BP Sara na ang nais nila ay pagkakaisa. At siguro naman, pag dumating sa punto na magpilit ang speaker sa impeachment, maninindigan na si PBBM. Otherwise, marami na baka magsabi na nagkamali sila kung hindi na maninindigan si PBBM. Pasensya na po, talagang emotional tayo ngayon dito sa pausaping ito. Dahil nung ako talaga ay umakyat sa kanilang entablado, buong puso akong naniwala sa panawagan na pagkakaisa na ngayon po ay kabaligtaran ang nangyayari. Pagkawatak-watak po ang tinataguyod ngayon ng mga mababang kapulungan, lalo na ni Speaker Romualdez. Watak-watak na. Huwag naman po. Dahil Speaker, Wala nang unity. ikaw din hinalal. Ikaw din kabahagi ng unity team. Lahat ng rally, ikaw nagpakilala pa kay BP Sara na ngayon ay sinisiraan mo ng husto. Bakit? Isang tabi muna natin ang ating mga ambisyon. Tama po, walang realidad na nangyayari. Lahat nagsisimula sa ambisyon. Pero sa lahat po ng bagay may tamang panahon. Kapag naluklok tayo sa napakadaming problema dahil nga po sa giyera, isinasantabi muna po dapat yan. Nakikiusap po ako tayo ngayon sa lahat ng bumoto at nagsuporta kay PBBM at Inday Sara. Panindigan po natin sa mata ng buong mundo na hindi lang po tayo nangampanya, hindi lang tayo nagsinungaling sa pagtataguyod sa unity team, kung hindi tayo po talaga ay tunay na naniniwala na sa pagkakaisa ang solusyon na ating mga problema. Attorney, hindi pa nagdadalawang taon yata itong... Okay. So, matindi itong revelasyon ni Roque, no? Kaya masasabi natin, we cannot help but think na kaya pala naglipatan ngayon ang mga miyembro ng PDP laban. Dahil doon kay Martin Romualdez, malakas. Umaasa sila, nabigyan sila ng budget. Kaya natatakot sila, lumipat sila. Na hindi nila alam na itong PDP laban, mga Duterte ito. Diba? Pinangunahan ito ni former President Duterte. At alam ko, na itong si VP Sara, nagsisisi na ito bakit lumipat siya dito sa partido nitong si Martin Romualdez. Itong PDP naman, lumipat na sa kay Martin Romualdez. Remember, baka akala nyo, ngayong panahong eleksyon, baka akala nyo malakas si Martin Romualdez sa eleksyon. Remember na itong si VP Sara, isa ito sa nagkapanalo kay PBBM. Remember, sa survey, siya yung number 1. Malaki pa kay PBBM. So confirm, watak-watak na ang unity team. Kaya pala lumipat ang some of the members of the PDP laban dahil dito sa plano nilang dahil sa planong i-impeach itong si VP Sara. May mga plano, ha? Hindi tayo sigurado. Pero alam nyo naman, ha? Walang sabi nga nila, walang apoy na hindi lumulusot, no? So, ito na. Ito ng ating sitwasyon ng ating politika ngayon. Watak-watak na. Kaya hinihintay, lagi ko itong sinasabi sa aking vlog, hinihintay natin ang statement, hinihintay natin na bumitiw na ng salita itong ating Presidente Bongbong Marcos.
Kung saan siya papanig dito sa dalawa, kay Martin Romualdez o kay VP Sara. Okay? So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? Pabor ba kayo sa ginawa ng mga kongresista? Lumipat na sila? Kasi meron na palang mga haka-haka na i-impeach si VP Sara. Okay? I-comment nyo dan, pag-usapan natin yan. So guys, like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita tungkol dito. Okay? See you in my next video. Update tungkol dito and God bless inyong lahat.